Welcome back sa isa na namang episode ng Pretty Petty the Podcast. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Tito Alvin, and in this podcast, we're going to talk about the latest issues, the hottest topics, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button, and huwag nyo na rin kalimutan to click on the notification bell para updated ka sa mga bago nating episodes. You can also follow us sa Spotify by going back to the main page ng Spotify and then click nyo lang yung follow button. So, kung wala naman kayong ginagawa, i-follow nyo na ako sa YouTube at sa Spotify. Now, while you're at it, kung nasa Spotify kayo, please give us a 5-star rating para ma-recommend tayo ni Spotify sa lahat ng mga users. Okay, so bago natin pag-usapan yung topic natin for this week, no? Nakita niyo naman sa title nung episode. Life update muna tayo. So, ang Tito Alvin nyo ay magiging literal ng magiging tito. Yes po. Nag-celebrate lang kami recently, a few days ago, with my sister kasi gender reveal siya or sex reveal siya. And yes, ang tito nyo ay magiging bona fide ng tito, as in legit, magkakaroon ako ng biological na nephew. Yes, sabi ko na rin, nephew, kasi it's a boy. So, congratulations sa'yo, Don and Ira, for having a baby boy. So we are all excited pagdating ng March to welcome little baby boy. And ang exciting lang din kasi first time kong umattend ng isang gender reveal party. Nakikita ko lang sa TikTok, sa Facebook, and never ko naman na-experience yan kasi yung mga friends ko hindi naman nagja-gender reveal. So, initially nga hindi ka rin plano ng kapatid ko na magpa-gender reveal, pero say why not, magpa-gender reveal na tayo, no? So, ayun nga. So, I hosted their gender reveal and sobrang saya. So yung both sides ng family ni Don, family namin sa side namin. So we get to see each other and celebrated this very happy event. So again, Don and Seiya, congratulations sa inyo and see you again soon. Okay, so apart from that, dahil December na, no, mid-December na, moving towards the end na tayo. So magki-Christmas na at mag-New Year. So ito na yung usual nating Christmas rush every year. Taon-taon naman, nararanasan natin yung Christmas rush na yan, no? So mapapansin nyo, mas matraffic nowadays, mas madaming tao sa mall, mas maraming bumibili ng mga regalo, maraming nagpapaganda kasi Christmas party na nila o kaya year-end party na nila. So, everybody is feeling the Christmas rush. Ewan ko kung napansin nyo, no, may isang picture na lumabas or video na lumabas sa Facebook, nakita ko lang na yung BGC, yung High Street. Grabe, sobrang dami ng tao. Yung tipong siksika na yung mga tao sa High Street. So siguro dahil maraming pera ang mga tao ngayon, nakuha na nila yung 13th month pay nila, so may mga panggasto. So nasa BGC silang lahat. Diyos ko Lord, ang siksikan sobra. So parang hindi ko gusto magpunta ng BGC nowadays kasi for sure mahirap ang parking. Pangalawa, sobrang siksikan. So parang hindi ka na rin mag-e-enjoy. So kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo lang ng tahimik, gusto mo lang chill, well, I think yung mga malls, BGC, malls, iwas-iwasan mo muna yan. Siguro tambay ka lang muna sa bahay nyo. Okay, now let's move on sa ating topic for this week. So napag-usapan na natin ng Christmas. And ano ba ang madalas na nangyayari kapag Christmas? Di reunion. Di ba? Madalas yan nangyayari na nagfa-family reunion yung mga angkan ninyo kapag Christmas or New Year. So, madalas na sineset yan, yung mga family reunion na yan, na minsan, hindi mo namang gustong pumunta. Kasi makikita mo yung mga toxic mong kamag-anak. Andyan yung tita mong babati sa weight mo. Andyan yung mga kamag-anak mong tatanungin ka kung kailan ka magkakajowa. Kung may jowa ka naman, tatanungin ka kung kailan ka mag-aasawa. Kung may asawa ka naman, tatanungin ka kung kailan ka magkakaanak.
At kapag may anak ka na, tatanong naman kung kailan susundan, ano ba talagang gusto nyo mangyari? Kayo na lang mag-control ng buhay ko. Charot. Basta, alam nyo naman yung sinasabi ko, di ba? May mga ganyan tayong kamag-anak na ang daming tanong na kulang na lang pakialaman nila ang buhay natin. Pero wag na din natin kalimutan na minsan may kamag-anak ka din na galing States. Alam mo yung mga galing abroad. Galing London, galing States, galing Singapore, what not. Tapos pag uwi nila, alam mo namang Pinoy pero parang hindi naman kapag Tagalog kasi tumira lang sa States ng ilang taon. Yeah, may mga kamag-anak tayong ganyan. Yung mga bit-bit nila, yung mga LV nilang bag na ayaw na lang bitawan, akala mo naman inanakawin sa family reunion. Isama mo na din dyan yung mga kamag-anak mo na pilit kang kinukumpara sa iba pang kamag-anak. Alam niyo yan, di ba? Uy, yung pinsan mo nagtatrabaho sa ganito, 6 digits ang sweldo. Ikaw, ganyan lang ang sweldo mo dito sa kumpanyang to. Doon ka na lang mag-work sa ate mo para malaki din sweldo mo. Ganyan. O kaya, si kuya mong ganyan, graduate na ng ganyan, ganyan, ganyan. Ikaw, kailan ka makakatapos ng college mo? Ay, Diyos ko, nakakaloka. Alam nyo ang sinasabi ko at na-experience nyo niyan one way or another. So, yung listahan na yan, that list goes on and on and on. And sometimes, you will just find yourself in a corner na sana, wini-wish mo na lang matapos sa tong reunion na to. Yan ang pag-uusapan natin for this week's episode. Paano ka ba makakasurvive sa isang family reunion? Okay. So, hindi lang basta family reunion. Minsan, reunion ng mga college friends, kaya reunion ng mga previous workmates mo. Basta, any sort of reunion. Paano ka makakasurvive sa isang reunion? Lalo na kung alam mong maraming toxic na attend doon sa reunion. Okay, wag na natin patagalin pa, no? Dire-diretso na tayo. Doon tayo sa tip number 1. Kung posible lang naman, huwag ka nang pumunta. Kung hindi naman required ang attendance mo, kung hindi naman required na pumunta ka dun sa reunion na yun, no, edi huwag ka nang pumunta. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo doon. Kung sa tingin mong mas-stress ka lang pag nagpunta ka doon, maiinis ka lang, maiirita ka lang, edi huwag ka nang pumunta. Hindi naman required ang umattend sa mga reunion, no? Lalo na kung alam mo ang mga pupunta naman doon, hindi mo naman ka-close, kaya yung mga nandun tao, natotoxican ka. So, mabuti na lang na huwag ka na lang umattend. Tito Alvin, once in a blue moon lang naman ang mga reunion, ba't hindi ka pa pupunta, di ba? Minsan lang naman to. Yan na madalas na maririnig mo mga banat Pero, gets ko naman yan. Naiintindihan ko naman yung point yun na once in a blue moon lang to. Pero alam mo yung feeling na once in a blue moon na nga lang, totoxican ka pa. Once in a blue moon na nga lang mangyari, puro pa nega vibes ang makukuha mo. So, alam mo yon, medyo i-weigh mo yung pros and cons ng pagpunta Again, kung hindi ka naman required pumunta at feeling mo maiirita ka lang, better yet, wag ka nang pumunta. Ayaw mo naman siguro matapos yung taon na stressed yung feeling mo, yung naiinis ka, matatapos yung taon, naiinis ka kasi umattend ka ng family reunion. By the end of the day, what matters most is your peace of mind. By the end of the day, isipin mo yung sarili mo kung saan ka magiging mas masaya. Another tip is stay close to your allies. Kung wala kang ibang choice but to attend, dumikit ka doon sa mga allies mo. Tumikit ka dun sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo na alam mong naiintindihan ka, na alam mong supportive sa'yo. Yung alam mong same kayo ng wavelength. For sure naman, may kamag-anak kayo na, alam mo yun, na same kayo na pinagdadaanan, you're on the same age and parehas kayong progressive. So, dun ka magdidikit, okay? Lapitan man kayo ng tito mo o ng tita mong toxic, at least alam mo na meron kang kasangga na nandyan lang sa malapit. Kumaga strength by numbers na lang. Kung meron kang isang titang toxic, at least 2 or 3 kayo na nagsusuportahan kayo during that event. Again, tulad ng sabi ko kanina, usually yan yung mga pinsan mong of the same age o kaya yung mga tita mong progressive, yung alam mong malawak ang pang-unawa. Okay? O kaya kapatid mo, kung close naman kayo na kapatid mo, di sa kanya ka magdidikit. Pero foolproof na way, no? Kung wala kang makita,
dumikit ka sa bata. Yung mga naglalarong bata, di ba? Yung mga pamangkin, mga batang pinsan, dun ka sumama, dun ka makipaglaro. Kasi for sure, yung mga batang yan, wala yung pakialam sa status mo sa buhay, wala yung pakialam kung medyo nag-gain ka ng weight, wala yung pakialam kung wala kang trabaho. Ang gusto lang nilang mangyari ay mag-enjoy sila. So, might as well, sumama ka na lang sa kanila mag-enjoy. Now, by choosing to stay close to these people na alay mo or sinusuportahan ka, hindi ka na mahihirapan no to strike a conversation with them kasi nga same kayo ng wavelength, same kayo na pinagdadaanan. Yung mga kamag-anak mo na chill and supportive, yon doon ka magsasasama. Though meron din namang option na kunyari wala kang makitang ka-close mo or alam mo yon, nagkagulo na, nagkahiwalay kayo ng ka-close mo or alay mo na kamag-anak, may option din naman na lumayo sa toxic na kamag-anak. No, pag andyan na, pag alam mong toxic yung taong to, doon ka sa kabilang side. Doon ka maglalayo ka ng konti sa kanila. The farther you are from them, the less awkward it will be for you and for them. And sa main event na rin mismo. Kung kailangan mo mag-recharge, di layo-layo ka, doon ka muna sa gedli-gedli. Mag-CR ka, tamambay ka sa CR, mag-recharge ka, kalmahin mo yung sarili mo para hindi ka masyadong nasa-stress. Next tip na bibigay ko is have an exit plan. Siyempre, wala ka nang choice ba't pumunta, di ba? So, bago ka pa man pumunta, mag-isip ka na ng exit plan mo. Paano ka aalis? Usually, pag may mga pinupuntahan ako, tapos hindi ko ganong bet yung mga tao or hindi ko ganong bet yung event, pupunta pa rin naman ako. Pero, mag-set ako ng time. O sige, mag-stay lang ako ng mga 2 to 3 hours. After that, eskapo na ako. Aalis na ako. Okay? That way, wala kang dinismiss na invitation. You oblige to the invitation, nagpunta ka pa din, nagpakita ka, nakita nila yung presence mo. Pero, aalis ka lang ng mas maaga. O gawa ka na lang ng rason na kesyo may work ka pa kinabukasan o kaya may mga gagawin ka pang errands. Ang importante lang naman is nandun ka at nagpakita ka. Hindi mo totally dinismiss yung reunion nyo. Pero huwag ka naman mag-French exit ha. Alam nyo ba yung French exit? Ang French exit yung aalis ka sa isang event ng walang pasabi. Yung walang niha-niho, bigla ka na lang maglalaho. Yun yung French exit. Huwag ganun. Okay? It's still polite na kapag aalis ka na, uuwi ka na, magsabi ka. Kung hindi ka makapagpaalam sa lahat ng mga taong nandun, at least yung host. Makapagpaalam ka sa host ng maayos, makapagpaalam ka sa mga ka-close mo, magsabi ka na uuwi ka na or aalis ka na. For sure niyan, marami pang mga banat yan na, magstay ka muna, dito ka muna, video ka muna. Stay firm. Kung sinet mo na sa sarili mo na hanggang ganitong oras ka lang, stick to that plan. The moment na magpadala ka sa mga buyo na magstay ka muna, minsan lang naman to, ayan na, lalo ka na lang masistress. Kasi half of your mind gusto nang umuwi, but yet, physically, andun ka pa din. So, lalo ka lang maiinis, lalo ka lang masistress, basta stick to your exit plan. Okay, next tip natin, medyo mahaba-haba. Set boundaries beforehand. Okay, bago pa man dumating yung event, mag-set ka na ng boundaries. I-condition mo na yung sarili mo na pag nagpunta ka, for sure, meron kang mga relatives na makakasalamuha na alam mong medyo hindi maganda ang tabas ng bibig. Okay? I-condition mo na yung sarili mo na pag na-meet mo tong taong to, ito for sure tatanungin niya ako ng mga ganitong klaseng offensive questions. Okay? Ano yung purpose? Ba't kailangan mo i-condition yung sarili mo? Para makapag-prepare ka na ng pwede mong isagot. Sige, itong topic na to, off-limit sa akin to. Topic ng weight, topic ng employment, topic ng sweldo, off-limits yan. Pag-practicean mo na yan. Para the moment na dumating yung sitwasyon na yun, na tinanong ka, alam mo na yung gagawin mo. Prepared ka na. Hindi yung tipo nagpapanik ka kung anong sasagutin mo or kung ano yung sasabihin mo. Maghanda ka na. Now, also bear in mind na yung mga tanong na offensive, minsan ng mga elder nating kamag-anak, no? Isipin mo na lang din na kadalasan, they don't mean any harm.
they are coming from a place of concern, or maybe they are just trying to start a conversation with you, but they don't know how to start the conversation. So they are trying to ask questions na madaling itanong. And in the Filipino culture, ang pinakamadaling tanong or pinakamadaling pang icebreaker is katawan, pananamit, itsura. Yan. So tanggapin mo na lang, hindi man tanggapin, pero i-accept mo na may mga taong ganun, not because they mean it, but maybe because hindi nila alam na sometimes offensive na yung dating ng tanong nila. Kapag dumating yung oras na may tinanong sila or may sinabi sila sa yung offensive, always be the bigger person all the time. Kalma ka lang. Chill. Chumil ka lang. Okay? Wag masyadong mainit ang ulo. Again, tulad ng sabi ko, yung iba dyan, hindi nila alam na offensive sila and they don't mean what they say. So, collect yourself and always be the bigger person. Ngayon, tulad din ng sabi ko kanina, alamin mo right from the beginning, o bago ka palang pumunta, alamin mo na kung ano yung mga topics na tabu sa'yo. Love life, weight mo, trabaho. Para pa once na may magtanong sa'yo, alam mo na kung anong sasagutin mo. Prepared ka na kung anong sasabihin mo. Offensive man sila, hindi ka na magiging offensive back. Gets mo? Gets nyo ba yun? Hindi ka nagsasagutan kasi alam mo na kung ano yung sasabihin mo. Napag-practicean mo na. Ngayon, ano ba yung mga examples nitong mga offensive questions or mga offensive remarks, mga rude remarks, no? Diyan yung mga papasok yung mga comments about weight. Uy, ang taba mo na. Uy, ba't hindi mo pa sinusundan yung panganay mo? Uy, kailan ka ba mag-work? Ayan, yung mga ganyang klaseng tanong, ganyang klaseng ano na, for some people, may find it offensive na, or intrusive, parang panghihimasok. Okay, again, hindi natin maiiwasan yan. Andyan na talaga yan eh. So, it's up to us, how are we gonna reply, how are we gonna respond, and how are we gonna navigate that situation. Ngayon, generally, in general, being civil with the other person is always going to be the best course of action. Ayaw mo naman sigurong gumawa ng eksena doon, no? Tinanong ka ng offensive, tapos nagsisigaw ka, you're offensive, you're rude, ba't mo tinatanong yan? Masamang tanong yan. Siyempre, ayaw mangyaring ganun. Reunion nga, at gagawa ka ng eksena, di ba? Again, being civil will always be the best route, will always be the best thing to do. Kunyari, tinanong ka, or sinabihan ka, uy, taba mo ngayon ah. Medyo na-offend ka na, no? Medyo naiinis ka na. Pwede mo sabihin na, oo nga po eh. Tapos, wala na magko-comment dyan. For sure, hindi na magko-comment dyan. Tapos na yung usapan. O kaya sinabihan ka, uy, taba mo ngayon ah. Smile ka lang. Ganun ka lang. Pa-sweet ka lang. Ba? Wala na silang magagawa. Nag-smile ka lang eh. Okay? You choosing to be quiet or dinedma mo lang yung mga tanong nila, that's a good enough response sa mga ganong klaseng tanong. Hindi mo naman kasi kailangan mag-explain eh sa mga tanong nila. Ang kailangan mo lang gawin is mag-respond ka or i-acknowledge mo yung mga tanong nila. Pero hindi mo kailangan mag-explain. Ikaw pa rin ang may control sa narrative na gusto mong ilabas or sa information na gusto mong i-share sa mga tao nang nandun. Hindi mo kailangan mag-over-divulge ng information. Tama ba yung term ko, over-divulge? Basta, yun na yun. Alam niyo yung ibig ko sabihin. Hindi mo kailangan mag-overshare. Okay? Isang tanong, isang sagot. Kung may something offensive, pasok dito, labas dito. Ganun lang. Usually ako kapag may mga ganyang offensive, kapag may nagko-comment sa weight or sa ganyan, ang lagi kong sagot, okay po, noted. O, di tapos na yung usapan. Wala na, tapos na. Hindi na ako mag-share na, hindi na ako magrarason kung bakit ako mataba, bakit ganun itsura ko. Hindi na. Noted po, okay po, noted po. In a way, mafe-feel nila na parang hindi ka komportable sagutin eh. Kasi hindi ka na nag-explain. So maybe they will, kung matalino sila ha, maybe they will get a hint na, ay, na-offend ko ata, sige, titigil na ako. Ngayon, you can also try to redirect the topic. Tinanong ka ng something offensive. For example, uy, ang tagal mo nang walang trabaho kailan ka mag-work? O kaya sinabihan ka ng, wait, uy, sobrang taba mo ngayon. Okay. O kaya, huy, kailan ka magkakajowa? Also, you can try the redirect method. I-redirect mo yung topic
to another topic. So, for example, may nag-comment sa'yo na something offensive. Pwede mong sabihin na, ay, tita, next topic na lang. Ganon. O kaya kapag toxic na yung tanong? Kapag toxic na yung tanong, i-divert mo. Nyari, tinanong ka, uy, kailan ka mag-aasawa? Ang sagot mo, uy, ang sarap ng kare-kare ah. Sino nagluto nito? Kilala mo? Ganyan. Ibahin mo na yung usapan. Hindi siya offensive, to be honest, pero mafe-feel nila na iniiwasan mo yung tanong. Mafe-feel nila na ay hindi siya komportable. Hindi na yung magpo-push. Not unless talagang matigas ang muka at hindi makaramdam. Sobrang manhid na hindi nakakaramdam ng mga ganyang hints. Pero isa to sa mga bagay na pwede mong gawin and hopefully makuha nila yung hint. Ngayon, kung petty ka, yung sa mga ugali mo, no? Kaya alam mo na yung kausap mo medyo sadya ang pagiging offensive. Talagang matabil talaga ang dila. Ito hindi ko to nire-recommend Just for the record, hindi ko nire-recommend to. Kumbaga, siguro ito na lang yung last option mo just in case all else fail. Ito na lang yung gawin mo. Kapag sinabihan ka na, uy, ang taba mo ngayon pwede mong sabihin, oo nga marami kasi akong perang pambili ng pagkain. Yung mga ganyan, di ba? Parang medyo sarcastic yung sagot and medyo may paggayabang ng konti. Pero petty ka Anong magagawa natin? o kaya, nyari tita mo yung nagtanong sa'yo. Sabi, uy, ang taba mo na. Sabihin mo, oo nga po tita Ikaw tita, pumapayat ka, kumakain ka pa ba? Ayan, ganyan yung mga banat ng mga petty. Yung mga palaban, yung mga medyo masasama ugali. Okay, pag tinanong ka ng kamag-anak mo, uy, kailan ka magjojowa o kailan ka mag-aasawa? Balikan mo, ikaw, kailan ka ibuburol? Charot! Lang, wag niyong gawin yun Baka gawin yun. Wag niyong gawin yun. Joke lang yun. Now, let's say na you are in that reunion. Okay? I'm pretty sure na hindi naman 100% of the time magiging toxic ang experience mo doon. Try to find the joy in the small things. No, though yung mga ganitong klaseng reunion ay infested ng mga toxic na family members. Ang purpose naman talaga ng isang reunion is to bring people together, no? Catch up kayo ng mga kamag-anak mo and to become closer to one another. So, always appreciate the good moments. Okay? Kahit toxic yung iba mong kasama dyan, appreciate mo yung mga magagandang nangyayari during that time. Baka masarap yung pagkain, so i-enjoy mo yung food. Or yung mga activities na meron kayo sa reunion nyo, yung nag-video ka dyan, magaling kumanta, o enjoy mo yun. Kaya yung mga pa-games, kung may mga games, enjoy mo yung mga games. Don't mind those toxic people. Learn to focus your attention to those happy moments. Now, let's say na talagang medyo toxic talaga, medyo hindi maganda yung na-feel mo during that reunion, you can always treat yourself after the reunion. Okay? Kumain ka sa labas ulit, magpunta ka sa isang ice cream shop, kainin mo yung favorite mong ice cream. O kaya manood ka ng mga series na pinapanood mo, mag-video games ka, gawin mo yung mga bagay na gawin mo yung mga bagay na ikakasaya mo. I mean, yes, the reunion is not that great, but try to end the day on a positive note. Now, itong next step na sasabihin ko, hindi na ito about doon sa a-attend, no? Kung meron kang tatay or nanay or kapatid na kasama mo sa reunion, tapos alam mo na meron silang tendencies na maging toxic. Na, alam mo naman yan na minsan yung nanay mo hindi kontrolado ang bibig, no? Medyo pasmado. Alam mo yan. So, kung meron kayong ganyang klaseng kamag-anak, baka pwedeng sabihan nyo naman sila. I-brief nyo sila kung ano yung mga do's and don'ts sa mga ganyang klaseng reunion. Alam ko may ganyang klaseng TikTok si Davao Conyo. Hanapin nyo na lang. Pero, for example, bago magpunta ng reunion, i-brief niya na, ma, pupunta si ganyan. Okay? Please, wag mo siyang babatiin tungkol sa weight niya, Medyo sensitive yung topic na yan sa kanya.
bawal i-open up yung pagiging ano niya, yung pag-gain niya ng weight, okay? Pero of course, 'di ba, depende naman sa kanila 'yan kung anong masasabi nila during the reunion eh. Pero at least na-brief mo na sila. Somehow magiging cautious sila kapag nandun na sila sa reunion. Magiging mas maingat na sila kahit papaano. Pero alam ko may mga nanay tayo, may mga kamag-anak tayo na talaga matigas ang ulo. Eh bakit? Totoo naman. Basta, try your best to educate your parents, your sisters, na hindi lahat ng bagay happy-happy lang. May mga taong na-o-offend sa mga sinasabi natin. Ako, baka yung mga sinasabi ko sa inyo, minsan na-o-offend kayo. And hindi ko kontrolado yun. Basta importante is masabihin natin sila ahead of time na yung mga ganitong klaseng behavior, hindi tama. In that way, kung informed sila sa mga do's and don'ts, magiging less awkward yung experience ninyo at yung mga taong nakapaligid sa inyo during the reunion. Okay, so siguro yun na lang muna yung mga tips natin, no? Again, case-to-case basis naman yan lahat. Iba-iba tayo ng dynamics ng pamilya and yung mga inaat ng reunion. May mga reunion naman talagang sobrang saya. As in, positive lahat ng mga tao, masaya lahat, walang toxic. May mga reunion na chill lang, alam mo yun, na walang masama. I mean, walang toxic, pero chill lang silang lahat. Pero hindi natin maiiwasan na during these reunions, sometimes, may mga ilan na medyo toxic talaga, na hindi natin mapigilan ang pagiging pasmado ng mga bibig. Isipin na lang natin again that reunions are not entirely bad for you. Okay, mapa-reunion man yan ng pamilya, ng kaibigan, high school friends, college friends, or ng mga previous mong workmates. It's not entirely bad. Like what I said a while ago, reunions are there to bring people together. Hindi na natin maiiwasan yung mga taong toxic during these events. Pero ang makokontrol natin is how we behave, how we act, and how we navigate yung mga ganitong klaseng sitwasyon. By the end of the day, ikaw ang nakakaalam ng status ng mental health mo, ikaw ang nakakaalam ng nararamdaman mo. If you think that mas makakabuti sa'yo ang hindi pagpunta sa isang reunion, then do it. That's fine. Kung yun ang magpapasaya sa'yo na wag nang pumunta, kung mas magiging at ease ka by not going, then go. Walang masama dyan. Always look at the pretty and the petty side of things. Okay? Ano ba yung mas pipiliin mong gawin? Maging pretty sa ganitong klaseng event or maging petty? Whether you decide to be pretty or petty during these events, tatandaan nyo lang na maging accountable tayo sa magiging actions nyo. And also, if you decide to join these reunions, no, it's better to always prepare yourself. Okay? Magkaroon ka ng mga chilling mantra. I-psych mo na yung sarili mo sa possible na mangyayari para pag andyan na yung sitwasyon, mas prepared ka. Okay, so kung nagustuhan mo ang episode na ito, no, at na-entertain ka nitong mga pinagsasabi ko, no, feel free to share and tag us in all of your posts at Pretty Petty the Podcast. Again, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our Spotify account. Again, click nyo yung subscribe button, click nyo yung follow button, click on the notification bell para updated kayo sa mga bago nating episodes. And apart from that, apart from the YouTube channel and the Spotify channel, meron din tayong mga social media pages like in Facebook, meron tayong Facebook page, meron tayong Instagram account, meron din tayong TikTok account. And lahat ng link sa mga platforms na yan ay makikita nyo sa link at the bottom of your screen. Kung nakikinig lang kayo, you can always go to linktr.ee/prettypettythepodcast. Now, the moment na makita nyo yung mga posts natin dyan, whether it are reels or mga nishare kong mga memes, no, i-like nyo naman, guys. Gawin nating resolution for the next year ang paangatin ang engagement ng Pretty Petty the Podcast. Okay? Okay ba yan? Ayan. And if you are a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com.
And bago tayo mag-end, gusto ko lang kayong batiin lahat ng advance Merry Christmas and have a wonderful New Year. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye! Happy Holidays!